CMU Community, konektado ka na ba? Konektado na! So, ayun, ngayong episode, pag-uusapan natin ang Filipino culture. Pero bago yan, ano nga ba yung pinag-usapan natin nung nakaraang episode? So, ayun, ang pinag-usapan namin nung nakaraang episode ay yung kasama namin yung mga candidate ng Mr. and Miss Ambassador and Ambassadress of Goodwill 2025. So, ayun, sino bang makakasama natin ngayon? Ako nga po pala si James Carcacnyo. And ako sila Arnie Bandala. At ako naman si Yvette Martin. At ayan, ako naman po si Roland Castillo. So ayan, balita ko rin, no, meron na tayong nanalo sa Mr. and Miss Ambassador. Sino ba yan, partner? Or sino ba yan, Yvette? Ayun, congratulations nga po pala sa mga nanalo sa Miss and Mr. Ambassador of Goodwill 2025. Si King James Kiding from CAS at Eunice Halil Lasso ng CBA. So ayan, congratulations, no, once again sa mga nanalo sa ating ambassador. At ngayon naman pag-uusapan natin ang Filipino toxic culture, no. So ano-ano ba sa palagay ninyo kapag pumasok na sa inyong isip or sinabi na yung ganitong topic na Filipino toxic culture? Ano ba yung unang pumapasok sa isip ninyo? Siguro sa akin yung yung usually parang mangyayari yan yung mga nasa family reunion, nandiyan yung mga tita mo na ng body shape, mga ganon. Yan. Ikaw ba, James? Para sa akin, ito yung culture na siguro mga common na iniisip ng mga tao na kino-compare yung tao sa iba, parang mga ganyan. Alam mo yun, yung mga common talaga. Sa palagay ko, pag naririnig ko yung toxic Filipino culture, ang naano ko agad, matanda. Ayun. Sila agad. Oh, sorry, bakit? Parang kasi, pag sila kasi yung mahilig dun sa mga mga toxic na phrases nila. So, ayun, matanda po ang una kong naiisip. So, ano na ba? Tawag dito, kasi pumapasok sa isipan ko pag sinasabing culture, yung mga marami ng mga experiences na nararanasan natin. Halimbawa, si anak ng ganito, para mas magaling pa siya, na lagi tayong ikinukumpara, usually sa family, ganyan, which is, meron siyang impact at very least sa atin, no, as yung nakakarinig nito. Siguro, agree din ako kay Yvette. Parang yun talaga yung mapapansin mo na hindi halos sa generation natin sa mga older generation, siguro mga boomer, ganon. Kasi mga Gen Z parang kasing age range na lang natin. So, parang nag-aano lang din yung mindset natin sa kanila. Pero yung sa mga boomer siguro, ayun yung iba yung epekto ng words nila sa atin na sobrang parang ang laki ng epekto na hanggang sa paglaki, iba yung sakit, iba yung trauma pag naririnig mo or pag naaalala mo yun ganon. Tsaka yung gantong culture kasi, nagre-reflect siya sa generations din. Di lang, ang hirap niyang i-stop ng ganong ugali. Lalo na kapag yung kunyari, for example, yung ibang pamilya ay ginagawa sa ibang bata, o lalo na kahit kanino. So, yun. Since nasabi nga nila, Arnie, na iba nga daw yung epekto ng salita, ano ba yung mga naranasan mo niyan, te? May makukwento ka ba niyan sa amin? Siguro yung halata, hindi naman pero syempre medyo, chubby-chubby nga, halata naman. Masasabi, yung naririnig mo lagi na, biglang, lumobo ka, ganyan parang napadami lagi yung pagkain natin. Syempre, kung sa akin, kapag unang pagkikita pa lang natin, na-offend ako Tsaka masakit, sabi ko, parang nasa isip mo, sino ba tong tao na to para sabihan ako ng ganyan? So, ayun, medyo nakaka-apekto siya sa confidence, tsaka sa, syempre, kung paano ko dalhin yung sarili ko, tsaka yung paano yung pag-iisip na gagawin ko kapag titingnan ko yung sarili ko sa salamin. Ayan. Tsaka nga, meron tayong tawag dito, biro na sinasabi, di ba? Kapag nagkaroon tayo ng mga anak, hindi na nila mararanasan. Yung parang sinasabi natin doon na sa generation natin, sana mahinto na yung mga ganyang toxic culture natin sa Pilipino. And sa palagay ko, yung tawag dito,
mga na-experience ko na before na sinasabi sa akin, not necessarily sa family, no? Sinasabi sa akin noon na akala ko ba matalino ka, pero nung nakita yung mga grades ko, bakit ganyan lagapak? 'Di ba? Parang ano lang siya, nakaka-pressure din siya at very least na mapantayan yung standard na anong gusto nilang magawa or ano yung gusto mo mapatunayan para sa kanila. Ako naman din ako kay Roland kasi before is more on parang academic ako na achiever, kumbaga, na kino-compare din sa iba kasi syempre ang gusto ng magulang ko dati top 1 ako or mataas yung grades ko, pero yun nga po wala, hindi yun yung naranasan ko before. And then at the same time kasi sa amin, sa lugar namin, naranasan ko talaga yung puro chismis. So syempre ang hirap talagang iwasan yung ganong scenario na wala nang gagawin mo, wag kang mapapekto. Wag ka narinig mo sila, pero wag mo lang silang interact or such. Sa akin naman, kung sila Arnie, nababody shame siya nung mga kamag-anak niya, gano'n. Sa akin din gano'n. Pero, di ba sa kanya, ang sinasabi niya, parang gano'n, lumobo nga daw. Pero ang sa akin naman kabaliktaran, kumakain ka pa ba? Ayun lagi ang tanong, nag-iisip po ba kayo? Malamang po kumakain, 'di ba? Ayun po yung naranasan ko. So ayun, umano na po tayo sa ating next segment, which is ang connect at disconnect. Ayan. So, yung connect or disconnect natin, may mga questions na sasabihin tayo. Tapos, kapag connect, ibig sabihin, agree. Pag disconnect naman, disagree. So, ayan. Simulan na natin. Number 1. Connect or disconnect. Dapat babae lang ang nakatoka sa gawaing bahay. Ayan, disconnect lahat. So, sino muna una? James, bakit tingin mo disconnect? Kasi for me, yun nga po, 4 kami kasing magkakapatid, then lalaki kami lahat. So, ang nangyayari po, ako po yung naghuhugas ng pinggan, naglalaba, naglilinis ng bahay. So, kami, as mga lalaki sa bahay, kami nagtutulong-tulungan ng mga gawaing bahay. Hindi naman necessarily na, kunyari po, for example, yung nanay ko po or yung kapatid ko, na kung may kapatid po kayong babae na meron sa bahay, sila na po yung maglilinis, which is hindi, kasi di naman po at all times nandun po yung kapatid yung babae. So, disconnect po pa sa akin. So, ayan. Next question naman is, connect or disconnect, toxic ang idea ng utang na loob. Ayan, so puro connect. So, ako naman ang sasagot yan. So, connect or disconnect, toxic ang idea ng utang na loob. Connect or agree. Kasi, yung utang na loob, may parang masyadong normalize yan dati ng mga ibang generation natin dati. Pero parang ngayon kasi na unti-unti na siyang nawawala sa culture natin. Kasi nandun na yung thought natin na hindi mo kailangan or hindi mo kailangan ipilit na magbigay or magbalik kung hindi mo kaya. 'Di ba? Na alam naman natin 'to, 'di ba? Yung sinabi nga ni Sir Dan dati sa class natin na hindi mo responsibilidad ang magbigay, pero kung kaya mo lang na magbigay, ibigay mo. Pero kung dadating na sa point na nauubos ka na, wag mo nang ipilit. Ayan. Ano yung sinasabi ni Piel? Ano yan? Ba't parang ayaw maniwala ni Piel? Kumbaga, dun sa sinasabi mo, meron kang responsibility. Kumbaga, may ability ka to respond. Ayun, yung sinasabi ni Sir Dan. Shout out po kay Sir Dan. Ayan. Ability to respond, pero hindi mo obligasyon ang magbigay. Ayan. Yeah. So, next naman, bida-bida kapag laging nagre-recite. Connect or disconnect? So, ayan. Ang sasagot naman ng question na yan is si Yvette. Disconnect.
Kasi tawag dito, gusto lang naman sumagot nung kaklase nyo, ba't sinasabihan nyo ng bida-bida para naman kayong dyan? Siguro magiging bida-bida lang siya kapag walang kwenta yung alam nyo naman yung di ba? Yung parang pag wala talagang kwenta yung sinasabi, tas pag nanggugulo lang sa mismong klase, ayun yung bida-bida. Pero kung maayos naman siya sumagot, hindi yung bida-bida, disconnect yan. Tsaka siguro may dadagdag rin ako. Siguro it takes courage din no sa ibang mga estudyante na tawag doon, tumayo tapos mag-recite kasi hindi naman natin alam kung yung iba sa kanila is tawag dito may confident talaga na sumagot no. Kaya it takes courage din na para makapag-recite no. And then tawag dito kapag merong nagre-recite siguro go lang kasi baka mamaya i-take ang personal nila yun and then the next time hindi na rin sila mag-recite kasi parang natatakot na rin no. So disconnect ako diyan. Ayun nga yung katulad ng sinabi 'di ba ni Roland na parang it takes courage na mag-recite. So parang dun pa lang sa words na yon, parang nakakaapekto na sa tao yung sasabihin mo sa kanya if ever nasabihin mo siyang bida-bida. Ikaw James, may gusto ka bang sabihin about done? Pa sa akin kasi, di ba, relate naman ni kay Roland na dati kasi, medyo mahihayin ako, lalo na sa recitation. So, dati po, pinipilit ako ng teacher ko na mag-recite. So, suddenly, yung mga ganong mga times na nagre-recite ako, alam ko naman yung sagot, pero di ako nagre-recite talaga kasi mahihayin nga po ako. Pero yun nga po, disconnect yun sa akin kasi, tinitry naman ng estudyante na gawin ng best niya para, syempre, maging pansin din and syempre sumagot sa klase. So, si Piel daw? Si Piel, bida-bida siya. Masasabi ba natin na bida-bida si Piel? Siguro si Piel, siya yung proud ako sa kanya kasi nung time na nung research congress, hindi ko siya masasabihan na bida-bida kasi nakakatuwa na siya lang yung pag nagtatanong na sinong gusto magtanong, siya yung tayo ng tayo. So natutuwa ako sa kanya kasi siya yung parang gustong-gusto talagang may itanong. Yung itatanong mo, siya na yung magtatanong. So thankful ako nun kay Piel during that time. Tsaka minsan si Piel kapag hindi namin ina-expect na pag magtatanong siya, may makukuha kaming aral dun sa tinatanong niya. Like, parang, hindi namin in-expect na, na may makukuha kaming, dun, knowledge. So, next naman, connect or disconnect, toxic ang pagtatanong ng sahod sa anak. So, ang next naman dyan is si Roland. Pero, sagutin muna natin, connect or disconnect? Wait lang. Ito. So, Roland. Ayan. Sagot. Go. So, ayan. Agree ako. Parang siya. Although, hindi pa naman ako sumasahod, no? So, shoutout sa family ko dyan. Siguro, sinasabi nga natin, di ba, sa mga tao, mga katrabaho natin, parang hindi siya ethical somehow kung isipin natin na itanong kung ano yung sweldo ng isang tao, no? So, parang it's at the same time, nagpe-play rin siya yung ganong kasabihan sa mga anak rin, no? Hindi siya ethical na pakinggan na, ano ba sahod mo? Kaya mo ba to? Parang, tawag dito, nililimit natin yung isang tao kung ano yung estado niya sa buhay, di ba? Alam naman natin kapag, tawag dito, kapag meron tayong kaya or abilidad, di ba? Parang somehow, nalilimit tayo doon sa status natin, no? Sa sahod, gano'n. Sa akin, kayo ba? Okay. So, sa akin, disconnect siya kasi for me, ako naman din, di pa nagtatrabaho. Pero, somehow kasi yung mga kapatid ko ay nagtatrabaho na. Pero the thing is kasi, yung kung ano yung meron sila is yun na. Yun yung mapapakita nila. Yun na yung kaya nilang siguro i-prove sa mga tao na ito lang yung meron sila. At syempre, may kanya-kanya naman tayong buhay, kumbaga, di ba? Na kung ano yung ginagawa natin sa buhay is yun na yun. Ikaw, Yvette, may masasabi ka ba about doon? Disconnect ako doon, hindi siya toxic. Kasi pero siguro depende kapag kung ano yung intention nung kung ba't tinatanong yung magkano yung sahod, ganun. Pero generally speaking, parang hindi kasi. Parang syempre, gusto lang naman natin malaman. For example ako gusto ko lang naman malaman yung sahod mo. Walang intention doon. So parang, hindi, disconnect ko yun, hindi siya toxic. So, ayun, ako naman, as someone na naranasan na magtrabaho, masasabi ko na disconnect kasi or disagree na hindi toxic yung pagtatanong ng sahod. Si mama naman kasi, hindi siya nagtatanong.
depende na lang sa akin kung sa madaldal ako. So, sinasabi ko. Ayun. Pero, ayun, tama rin yung sinabi ni Yvette na depende na lang sa intention nung nagtatanong kung paano ba yung way ng pagtatanong niya and ano yung gusto niyang makuha out of ng pagtatanong niya. So, next naman is connect or disconnect. Pwede ba sabihin tong word na to? Pwede ba? Pwede yan! Ayan. So, mamaya na lang tingnan natin kung pwede or hindi. So, connect or disconnect, malandi kapag revealing manamit. Ayan. So, sino muna? Tapos na si Roland. Ikaw naman, James. For me kasi, may mga babae naman or mga lalaki din na nakita na bongga mag-outfit, bongga magpanamit. Pero the thing is kasi, pinapakita nila yung kung sino sila, kung ano yung gusto nilang express sa mga tao, lalo na sa public. Kasi for me, marami lang friends na ganito manamit na OOTD rin, pero revealing. Pero the thing is kasi, yun yung nakikita ko sa kanila na gusto nila express yung mga sarili nila para sa mga ibang tao. Yun pa. Sa akin, as someone na laging laging naka-outfit, laging extra. Hindi siya malandi kasi bakit ba gusto ko lang naman madamit ng ng maayos Tsaka tawag dito, ganyan ba kapag kasi 'di ba normally sa matanda talaga natin siya naririnig. Ayun, laging matanda. Parang ba't ba nangingailang kayo, 'di ba? Kung noon hindi niyo yan nagagawa, kami nagagawa namin. Ayun na. Parang tama rin naman yung sinabi ni James na yung clothing ng mga tao is the way how we express ourselves naman talaga. Yung puro matatanda, yan mga matatanda talaga, mga tito, tita, lola, lolo, yan talaga yung mga usually. Kasi yung mga ngayon, pag nakita ka ng isang tao na kasing age range natin, sasabihin, ang bongga mo manamit, ang ganda mo manamit. Ganon sila eh. Pero yung mga matatanda, doon ka talaga mawawalan ng confidence. Ikaw, Roland, tingin mo ano yon? Sige, sa palagay ko, yung mga ganong pananamit, doon sila comfort eh. That's their comfort outfit din. Ay, kung yun yung gusto, the way sabi mo nga kanina, di ba? Yung pananamit nila, yun yung way nila na expressing themselves, di ba? So pakikal ka. Wala kayong pake kung anong gusto nilang isuot, no? Isa disconnect sa akin. Kayo ba? Meron pa ba? Ikaw, Yvette, wala naman na? Next question na. Okay, Next so question. next question. Connect o disconnect, dapat laging magbibigay sa inaanak kada Christmas at birthday. So, ayan. Eto. So, next, si Yvette. Yvette, ikaw. Dapat laging magbibigay sa inaanak. Hindi. Bakit? Bininyagan nyo ba yung anak nyo para manghingi ng pera sa mga ninang nila? Hindi. Kasi parang, di ba, bininyagan nyo yung mga anak nyo para magkaroon sila ng ninang at ninong. Tapos, may pangalawang magulang sila. Kasi yung iba ginagawang tawag dito, bangko yung mga ninang at ninong nila para naman kayong mga dyan. Disconnect! So, Para sa akin naman, yung pagbibigay sa Pasko sa mga inaanak nila. Disconnect kasi, although ako naman wala namang inaanak, pero may iba kasi akong yung kapatid ko mismo, ang dami niyang inaanak, ganyan. Tapos ang nangyayari, yung mga magulang ng mga bata, nagchat-chat mismo sa kanya. So, nangyayari, somehow, pinupuntahan na nga yung kuya ko or diko ko para manghingi tuwing Pasko or bagong taon. Pero yun nga po, disconnect kasi di naman obligasyon nila magbigay ng pera sa mga inaanak nila. Yun. So, ayan, meron din ako, tawag doon, nakitang meme din sa Facebook, no? Sinabi doon, ang ganda naman ng outfit mo, parang ang yaman mo, na dami mo binibili sa sarili mo. Yung inaanak ko naman, bigyan mo. Ganong atake or posting. Diba, at alalahanin din natin siguro, no, kung ano nga ba yung pinaka-role ng isang ninong at ninang, no, sa mga anak ninyo or sa mga inaanak, 'di ba? Para siya maging ikalawang pamilya or ikalawang nanay or tatay or nagbabantay sa kanila at hindi na parang bonus na lang rin 'yun, no, yung bibigyan sila ng pera ng mga material. Oo, tama. So, Kayo ayan. May masasabi pa ba ako? Parang nasabi nyo naman na. So, next question na tayo.
Connect o disconnect na pagkamalang buntis dahil nag-gain ng weight? Parang tayo lang ang sasagot dyan, La Arnie, kasi hindi naman mabubuntis ang mga to. Yun ang tanong, bakit nag-disconnect sila James? Wait, laman lagi kasi dyan. Wait, ano yun? Hindi ko mabasa. Ikaw nga, ikaw. Shout out daw po sa office nila, Piel. Magbibigay daw ng star. Magkano yan? Ang yaman naman, Piel. Thank you so much po. Ayan. Thank you so much, Piel. And sa mga kasama mo dyan, thank you so much Thank you po. so much po. So, ayun. Balik ulit tayo. Napagkamalang buntis dahil nag-gain ng weight. Ikaw muna, Yvette. Disconnect po. Never naman po akong nag-gain ng weight, puta. Hindi po ako tumataba eh. So, disconnect po yan. Ayun lang po. As is, disconnect. Hindi po. Ikaw, La Arnie? Ako, ayan, kahit nag-gain ako ng weight, di naman ako mapagkakamalang buntis. Kasi nga, bading. Ayan. So, next question. Connect o disconnect, obligadong tumulong sa kamag-anak. So, sino una natin? Si Roland naman. Hello. Charot sa mga pamilya ko dyan. Siguro hindi siya more on obligation, rather bukal sa puso. Nung tawag doon, yung pagtulong mo sa kanila, no? To the point na kahit hindi naman sila humingi, di ba? Or kung nakikita mo naman at may extra tayo or kayo, di ba? Pwede naman tayo magbigay na bukal sa loob, but not necessarily na sasabihin nating obligado tayo, no? Na magbigay ng pera. So, kayo ba? Ano ba yung tingin nyo dito? Sa akin, disconnect kasi, for me rin, tumutulong naman talaga sa mga kamag-anak ko. Pero, it doesn't mean na obligated ako. Dahil nga, unang-una, wala akong trabaho, estudyante lang ako. Pangalawa, yung mga magulang ko naman din nagbibigay sa akin. So, for me naman din, sila pa nga yung mga kamag-anak ko mismo yung tumutulong sa amin eh. Hindi po kami, disconnect para sa akin. So, ayan, katulad nga ng napag-usapan kanina, di ba, hindi obligasyon na tumulong sa kamag-anak. Kung may extra ka, go. Tsaka pero yung mauubos ka na, wag na. Ikaw ba, Yvette? Obligadong tumulong sa kamag-anak. Hindi naman po kasi ako tumutulong. Parang wala pa po ako dyan sa stage na yan. Next question na kaya tayo, kasi parang lagi nilang obligadong tumulong. Okay, go. So, connect o disconnect, mayabang kapag laging nagsasalita ng English. Mayabang? Yeah. Disconnect lahat. So, bakit, Roland? First of all, thank you. Charot. Disconnect, syempre, hindi naman basihan ng katalinuhan kung marunong ka ba mag-English or Tagalog, no? Regardless, di ba? Kung ano man pinag-aralan mo, gamitin mo yung kung sa anong gusto mong lengguwahe ka, no? Wag natin gamiting batayan, no? Yung lengguwahe or English language, no? Para sabihin natin na yung isang tao is matalino, ganyan. So, next question. So, ayan. Next question. Connect or disconnect, required na magpasalubong ang mga OFW sa mga kamag-anak na nasa Pilipinas. Sino ba may mga kamag-anak dito? Sino? Ikaw ba meron? Go. Sagot. Disconnect siya. Kasi tawag dito, kamag-anak, no? Nagtrabaho ba yung nanay ko para, tumulong? Magpasalubong lagi? Ganun ba lagi, nyo? Ito pa, kapag sa OFW kasi, hindi naman porket OFW is maraming pera yung tao, kaya nga nag-OFW kasi nga kasi nga walang pera. So, bakit maghihintay kayo ng pasalubong? Wala, disconnect. So, ayan. So, natapos na tayo sa first segment natin. So, next naman is... Pwede ba tayong mag-check ng mga comments? Oh, yan. Yan na natin yung comments. Natin. Baka mamaya may mga matatanda na nang babash sa amin, Block namin kayo. Patingin po ng comments. Wait lang. So, ayan. From EP Maria Alessandra Rivera. Happy birthday, Carlo Luis Candelaria! Ayan! So, natin kantahan. Kantahan ngayon na ba? Happy birthday, Carlo! Happy birthday, Carlo!
Happy Wait Tama lang. na. Tapos na. So, sabi naman ni Rowena, X po sa mga matatanda. Ikaw, Grabe. Even, meron ka ba nababasang pwede natin basahin dyan? Sabi ni Rodrinet Ibanez, lupit mo, bossing la Arnie, super Latina. Sino ba to? Sino to? Ayan yung girlfriend ko. Nanonood siya kahit wala pa siyang tulog. Grabe Ayan. ang supportive naman. Ano pa? Daldal ni James. Ay, ang daldal mo daw. James, Ay, ano ba masasabi mo, James? Wala record madumaldal eh. Ha? Kailangan eh. Wala. Well, wala. Siyempre, for me naman, naman kasi, record namin to, di ba? So, kailangan tayo magdaldalan dito. Labasan ng mga thoughts naman din. Ayan. Ayan, meron pa. About din sa'yo, James. Ang dami mong supporter. Pogi mo, Master James Carl Cacnyo from Roy. Sino to, James? Sino? Thank you, Lodi. Wala, shoutout dyan sa 1A. Oy. may tanong si Maria Alessandra Rivera. May riban po ba sa trauma kung pamilya mo mismo ang source? Wala, ganun lang. As is na yon. Ayan, may sinasabi yung nasa behind the cam. Sabi daw, magsagot daw si James in English. Ayun. Sige, James. Parang gusto ni Nico mag-introduce ka in English, ganon. Tapos next, German. Wait lang daw, may sinasabi siya, parang ang gusto niya, kasabihan daw yata. Di ko alam kung ano yun kung anong gusto niyang gawin mo. Yan. Hello, I'm James Carchicacnyo. I don't know. Thank you very much. Thank you very much. That's all. Thank you. Ito German, magdi-German. German? It's been a while. Yari ka. Joke lang po. Parang wala natutunan si Roland sa German class. Paano yun? Wait lang. Sabi ni Maria, ni EP Alex, ang ganda ng mga bias ko. So, sino yung mga bias mo? Si Roland ba to? Tsaka si si James? Parang may tinuturo si Nico. Wait. Ayun na, hindi. Nasabi na to ni Piel Ayun. Hoy, bida-bida talaga ako Si Piel ulit. Wait lang. Ikaw, Even, meron ka bang nakikita pa dyan na comments? Sabi ni Alex, puro si Alex, grabe ang pagiging supportive. Mind your own business. So, ayun. Bakla, wag kayo mga alam sa mga, nakikita nyo, Mga toxic kayo, Lagot ka, James. Parang ang sabi ni Alex, pipilitan ka lang daw. Kasi di ba sinabi mo requirements natin to. So parang ayaw mo talaga na nandito ka. Hindi naman AP Alex. So, naman din to sa akin. Challenge din to sa akin. And, syempre, rin din. New experience, kumbaga. Kasi, di naman talaga ako nag-hosting or sa front ng cam. More on technical talaga ako, diba? So, ayun, thankful din ako sa opportunity na to. So, ayun, may sinasabi si Nico, 'di ba sinabi ni Alex kanina na mind your own business. Paano daw pag nalugi yung business? Di mangingialam tayo diyan. Kumbaga, bakit kayo lang ang pwedeng mangialam? Kami rin, bakla kayo. Hindi, ganito. Kasi 'di ba yung usually mga matatanda, mahilig nila tayong pakialaman. So, kapag nalugi yung business, papakialaman din natin sila. Parang give and take lang tayo dito. Pero natuwa naman ako doon sa sinabi ni James na hindi siya sanay maglumabas sa cam. So, ayun, parang pang ilang times mo na ba to? Pangalawa yata. Kasi nag-market siya. So, ayun, proud naman kay James. Yes. Wait lang. Parang wala na akong nakikita Wait lang. Ito. From Mavi Capistrano. Go mga kuya and ate. Thank you! Thank you. Tapos meron din from Sandaro. Ang dami mo talagang supporter, James. Go, Kuya James! Uy, proud sila sa'yo kasi, di ba nga, sabi mo, ano mo sasabi mo sa kanila? Shoutout na lang din, Dara. And thank you, syempre. Dahil nga, yun nga,
Tsaka ang galing rin, no? Kasi nga, as nabanggit niya kanina na technical na siya. And then ngayon, he take courage na humarap dito sa ating podcast, no? Kahit sabihin pa natin na mas magaling siya doon sa technical, but still, nandito siya kasama natin sa podcast natin at nag-share din ng thoughts at experiences niya about dito sa ating topic ngayong araw. Napansin ko lang na yung mga napag-usapan natin na toxic culture is puro about sa matatanda, body shaming. Paano naman kaya sa mga Filipino time? Anong masasabi niyo dun sa Filipino time? Parang guilty ako dyan. Hindi yun. Oo, guilty. Ayan na. Kasi matagal ako kumilos. Pero syempre, parang tinatiming ko na kung madami na kayo dun sa meeting place, tsaka lang ako aalis, ganon. Kasi syempre, ang init, pawisin ako. Yun yung struggle sa akin. Tapos gusto ko pa pakaklage. So, mahirap na maghihintay ka sa initan. Tapos yung iba, matagal kang maghihintay. Ayun. So, guilty ako dyan. At the same time, gusto ko yung madami na kami doon sa meeting place. Sino pa ba? Parang may kilala akong isa dyan. Yung nagpa-practice na kami, tapos sasabihin niya, kagigising ko lang, te. Ay, ito Sino to. kaya yun? Sino to? Sino yan? Media law yun Media law. Sino? May run sa'yo sila, Arnie. Ako pala to. Nandun sila sa meeting place, tapos ikaw, kagigising ko lang. So, ayan. Di ako nakailag doon. Isang guilty rin sa Filipino time. Siguro, makupad din ako kumilos. And then, syempre, pag Filipino time, of course, parang tawag dito, hirap din ako makatulog rin sa gabi. So, kapag nagigising ako, late na talaga. So, pwede rin naman siya, tawag dito, mas ma-improve pa natin. Like ngayon, di ba, sa OJT na tayo, parang as the time goes by, need nating improve pa yung mga sarili natin. Not only this time na, tawag dito, Filipino time, no? So, sa maraming aspeto pa ng ating buhay. So, yun. Pero medyo masama loob ko nung time na yon kasi nandun na kami lahat, tapos nasa kalagitnaan na kami ng, alam niya ni James, nasa kalagitnaan na kami. Magkakagrupo kayo? Oo, nasa kalagitnaan na kami ng practice, tapos si Roland, sasabihin niya pa, kagigising ko lang, te. So, ayun, parang ang sama sa loob nun. Anong sabi neto? Hirap daw siyang matulog. Hindi po ayan ang dahilan. Bakla ka. Anong ginawa mo nung gabi na yon? Umiinom siya! Umiinom ang bading na to! Oo, uminom ka nun. O, tignan mo. Ang gagawin niya dito, te. Expose. Ayun, pero tapos naman na kasi nakapasa na sa media law. So, okay naman na. Wait lang, may binubulong si Nico na hindi ko maintindihan na dapat niya isulat. Open forum daw ang nangyayari. Kasi ako, inis din ako minsan dito kay La Arnie. Ay, nag-open forum nga. Hindi, minsan kasi sila Arnie, since kami yung minsan na magkasama, madalas pala, si bakla mo, mabagal talaga siyang kumilos. At, ay, nako. So, ayun, magko-commercial po muna tayo. Commercial. Balik tayo ng ilang sandali. Welcome back mga ka-connect. So, nandito ulit tayo sa CMU Anong Connect, the first ever podcast that was produced by CMU iConnect. So, napag-usapan na nga natin yan, yung mga about sa mga toxic Filipino culture. May next segment naman tayo, di ba? Ang next segment ay Q-Next. Yeah, Q-Next. So, ayan.
Ayan. So, natapos na natin kanina yung connect and disconnect at ngayon naman ay dumako tayo sa Q&A kung saan meron tayong mga questions na nandito sa jar natin at dito natin titingnan ang mga sagot natin. So, tara, tingnan natin kung ano ang first question. Pwede pa suyo. Ayan. Ang first question natin ay... Ano to? Anong first question? Ayan, ang first question Parang hindi natin. siya question. Parang mga phrases siya na ano. Okay, basahin mo. Ang una natin, ilang taon na kayong magkasama? Wala pa ba kayong planong mag-anak? Ito yung mga phrases na palagi nating naririnig or usually nating naririnig, no? So, yan. Yung phrase ba na ganito, ilang taon na kayong magkakasama? Wala pa ba kayong planong magkaanak? Anong take nyo dito sa ganitong phrases na naririnig natin? Bale, Roland, ikaw talaga sasagot niyan. Kahit wala kang partner, isipin mo na lang may partner ka. So, magana tayo dito, mag-i-illusion. So, feeling ko, ano ba? Toxic. Siguro, wag natin pakialaman yung buhay ng mga ibang tao, di ba? So, whether kung gusto nila magkaanak ng, ng matagal or magkaanak na, it's their, naman rin, tawag dito, plano, no? Kung ano magiging plan nila sa family planning, ganyan, kung kailan nila gustong gawin yon or magkaroon. So, yun yung sa palagay ko. Kayo ba? Meron na rin ba kayong take from that? Siguro Okay. mag-next na lang tayo ng ano. Ayan, kasi Medyo marami yan din, Medyo yes, madami. Tayo, tag-iisa tayo nito. Ay, hindi. Mas madami pa. Sige, basahin mo na ang next question. Ang tanda mo na kailan ka mag-aasawa. Parang parehas lang nung kay Roland. Tsaka hindi pa ako matanda. So, parang hindi ako makarelate dito. Ang tanda mo... Ay, hindi. Pinag-aasawa din pala ako ng tatay ko. Wag muna pa. Wag muna. Hindi. Next, sina. Ako naman. Ayan. Teka lang, parang grabe to Yung anak ni Marites, top 1. Ikaw top 2 lang. So, ayan, grabe. Sobrang ko to kasi malapit to sa akin. Yung papa ko, lagi niyang sinasabi yan. Hindi naman na yung sa grades, kasi may time na nag-90 yung grades ko, tapos parang sabi niya, bakit 90 lang? Hindi ba dapat 95? Mga ganyan. So, parang ako, syempre, masakit sa akin yun, nag-effort naman ako Tapos, biglang sasabihin, ganon. So, parang, ayan, nakaka-apekto siya sa akin hanggang ngayon. Next naman, James, ikaw. Yan, haluin ng mga question kung ano susunod. Madami yan. So, yung question ko ay, sayang pinag-aralan mo, call center ka lang din ng pala babagsak. For me kasi yung course na pinag-aralan ko, which is in journalism, ay sadyang maraming criticism sa akin dahil lalo na sa lugar namin. Pero kung yung pinag-aralan ko ay mapupunta lang sa call center, parang hindi talaga kasi maraming opportunity na naghihintay sa akin pagka-graduate. Lalo na, ay nga, more on technical ako than others. Hindi, what if ganun nga. Kunwari, journalism ka tapos wala ka ng choice. So, ka, call center ka na lang. Paano pag sinabi yun sa'yo? Anong masasabi mo dun sa For me naman, pag ganun talaga sinabi sa akin, syempre didepensa ko ng sarili ko. Dahil nga, napaka-toxic naman yung ganong, thought para sa akin. Dahil nga, may kanya-kanya naman tayong, pupuntahan sa buhay. Ayan, pwede ba akong magsalita? Kasi as someone na nag-work dati as a call center agent, parang nakakalungkot. Kasi yung iba, hindi naman masasabi ko lahat yung iba halos doon, graduated and may mga license. So, parang grabe naman minamaliit nila yung pagiging call center agent na hindi naman nila alam yung nangyayari sa prod na minsan nakaka-apekto na yun sa minsan nakaka-apekto sa mental health. Katulad yung sa akin kasi nagtrabaho ko sa healthcare. So, kapag sobrang maawain ka or sobrang malambot yung puso mo, mahirap magtrabaho sa call center agent dahil sa mga ganun na nangyayari. So, parang ang hirap lang na minamaliit yung work na ganun. Basta, ang lahat ng trabaho ay magandang trabaho as long as nakakapag-ipon ka, nakakasweldo ka sa maayos na paraan. Ayun. basta nabubuhay ka? Mm-mm. Iba-iba rin kasi yung mga nakasalumuhang tao doon
sa call Tama. center. Tsaka dahil dyan sa work na yan, thankful ako kasi madami akong nakilala na kaibigan na mami-mami ko ngayon, na daddy-daddy yan. So, magaling sila mag-alaga tsaka mababait ang mga tao na nandyan. Yes. So, ayan, nakabunot na ako ng next question. Anong quote na to? Bakit ka naka-pink? Pambabae yan, ha? Yan, sakto. Oy, parang sakto sa akin yung favorite ko yung pink. Favorite ko ang color na pink. So para siyang stereotype, 'di ba? Yung sa mga babae at lalaki pag sinabing blue, lalaki, pag sinabing pink, babae na agad. So, wag na natin i-limit yung mga kulay natin na pambabae lang siya and panlalaki. And of course, sa mga trabaho rin na meron din mga work na mas maraming lalaki, pero at the end of the day pwede rin siyang gawin ng mga babae kasi nga nandito na tayo sa time na to, sa generation na to, 2025, at marami na ring pambabago sa mga ganyang kasabihan and stereotype din. So sino na next? Ano ang next mong Sino ang next? Parang may gustong bumunot dun sa labas. merong bumunot? Parang hindi lang po kami ang bubunot. Sino yan? Sir Aaron, ayan. Tara dito, sir. Meron Sir tayong Aaron. unexpected. Yan. Meron tayong unexpected guest na gustong Hinintay- bumunot. Ayan na. bunot, Ayan sir, na, bunot. Papasok na siya. Hinintay lang namin. Ha? Please welcome Aaron Homer Joquino. Bonnet po dito. Ayan na. Hi, sir. Punta po tayo dito. Ito po ang camera. Dito kasi, ikaw muna ang umupo. Ayan, kami muna kami ni sir. Kalokohan to. Hindi, joke lang. Bonus Napihi. po, Ito, sige. Ano ba to? Ano po yung masasabi mo kapag sinabi yan sa'yo? Ano ang statement niya? Sakto. Kalalaki mong tao, iyakin ka? Parang sakto-sakto. Kasi lalaki si sir. Hindi Oo naman nga iyakan, eh. pero sakto yung phrase sa'yo. Oo. So, anong generation ka pinanganak? Siguro gano'n. I don't know. Baka, well, paano ba? Kasi kahit lalaki naman kami, may emotion pa rin kami. Iba lang yung iba lang yung pagtanggap namin, pag-process namin ito. So, hindi naman nila, di ba sinabi nga nila, kaming mga lalaki, sinasabi nila na, hindi umiiyak kasi kailangan kami maging strong. Pero yung totoo naman is, pag umiyak ka, pag nalabas mo yung emotions mo, strong ka. Yun yung mismong, tawag dito, tingnan mo na, ano ko dito. Yun yung mismong, baga parang sabihin nating, mas masasabi mong strong ka kung kaya mong ilabas yung emotions mo. Yeah, control and ano pa ba? Hindi, kasi yung iba, mas nahihirapan, di ba? Mas pinipigilan yung sarili. Mas mahirap kasi sir kapag inikot lahat tapos Yeah. yun, mas mahirap kasi That's yun. true. Yun lang naman, siguro. Thank you so much po, sir. Hoy! Hi guys, ayan. May emosyon pa rin po. Oo naman. Totoo naman yun. May Meron pa next isa. Meron pa next. Meron pa Ayan. raw, Ang isa sa mga ate-ate natin. Yes. Ay, pakilala mo nga, Yvette. Ayun, hello po kay Abby Peralta. Bubunot din yan. Bunot! Parang handang-handa nga siya eh. Ayun! Ayun! Ayan. Bunot! Ano po yung masasabi mo Ayan, kapag, nag-edit eh. nasabi yan sa'yo ng kung sino ka? Nga. Ala, nakaka-relate naman ako dito. Palit na tayo kasi for sure late din sila. So, ang dami na ito makaka-relate. Lalo na yung may mga groupings dyan. Yung may mga usapang pagkikita tas may plano kayo ngayong araw. So, hindi siya okay kasi dapat nating i-consider din yung time ng ibang tao kasi para mas maging productive kayo sa araw na yun, di ba? So, palit na tayo kasi for sure late din sila. Ang toxic na itong etong line na to kasi nga parang hindi natin nire-respect yung oras ng iba kapag masyado natin itong nino-normalize. So, ayun. Thank you po. Alisin niyo na nga ako dito. Ayan. Thank you. Sino pa? Tawagin din natin si Clarice Pagomo! Bunot! Ayan na. Ang dami nila. Ayan. Ang isa sa mga ate-ate natin yan dito sa MTV. Ano masasabi mo kapag sinabi yan sa'yo? Ayan, napag-usapan niyo to kanina. Yung, Ano kaya yan? Parang nakakabayan. Sure ako na hindi yan gagraduate, mabubuntis yan ng maaga. Ay, grabe. Parang naman pinutol sa'yo, na agad yung ng future ng isang
isang tao kapag sinabi mo to, di ba? So, sabi ko, toxic siya. Kasi, anong karapatan mo magsabi ng ganyan sa isang tao na hindi mo ba naman kilala? Mostly kasi nagsasabi na ito yung mga kapitbahay, di ba? Ewan ko kung narinig nyo na to. Mostly talaga. O yung mga kamag-anak na makapanghusga, akala mo naman sila yung bumubuhay. Which is sobrang toxic niya na walang karapatan na magsabi ng ganyan sa isang tao, lalo na hindi mo naman sila kilala. Or nakakasama at hindi ikaw ang bumubuhay sa kanila. Yun. Ganda naman. At syempre, hindi rin papahuli si Abigail Malik. Bunot! Bunot dito, bunot! Ay, nakapag-retouch! Taray, nag-ready siya. Bunot! Ano masasabi mo kapag sinabi yan sa'yo? Ano sabihin? Mga toxic phrases. Bastos, walang galang sa matanda, sumasagot ka pa. Actually, di talaga ako sumasagot sa matanda eh. Pero, ano naman, kapag may reason naman, tsaka kung nasa point naman yung i-reason mo sa matanda, siguro, ayun na yung way para masabi mo sa matanda yung masasabi mo. Kasi, syempre, habang sinasabi mo sa matanda, dapat may paggalang pa rin. Ayun lang, syempre. Tsaka, masasabi rin natin na hindi always tama ang mga matatanda sa lahat ng pagkakataon. Yes. Dapat, tinuturuan din natin sila kasi yung mga matatanda, minsan nakakalimot na din sila. Hindi natin sila ka-age. Sabi nga nila, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Pero at least daw, natututo ka rin sa mga matatanda. So, yan. Thank you very Ganun na. much po once again, Ate Mali. At tatawagin naman natin ang ating technical director, si Kuya King. Pasok ka dito! Pasok! Pasok! Kuya Irene King. Pasok ka rito! ng maraming questions para sa kanila. Hindi Oh, ba? yun! Hello. Ano? Bilisan nyo lang, At dahil dyan, walang nagboboto. Ano ang praise mo, daw? Kuya King? Wala yung galit, tapos hindi man lang wala akong inaanak. Okay lang, bye-bye. Sabi nakatakas yun ah. Ang sinabi kasi dito is panay gala tapos hindi man lang mabigyan yung inaanak. Wala daw siyang inaanak. Napakabilis naman. Okay, so after Kuya King, meron tayong isa pang guest. Si Romel from IT. Yes! Bumunot dito! Bunot dito. Parang ayaw Tayo pa ka muna, nga tayo. magpaano kasi nag-edit. Pero wala siyang choice. Ayan. Bunot, punta ka dito. Mamaya. Nag-i-edit lang. Anong masasabi mo kapag nasabi yan yung nabunot mo? Yan. Mag-anak ka na para may mag-aalaga sa'yo pagtanda mo. So, ang masasabi ko lang ngayon kasi ayaw ko talaga mag-anak. Kasi ayaw ko tumanda. Ayun lang. Ayaw daw niyang tumanda. Parang nilaro lang nila yung mga sagot yung dalawang lalaki. Ang bilis eh. Wait lang. Parang Sino pa ba ang tao dyan? Patingin nga, patingin. Okay, nandito si Rosemary Manyoso. Bunot! bunot. Ayan, wait lang. Ayan na siya. Bunot dito. Ito, upo. Ano Ayan. masasabi mo dyan? Ano ba yun? Mats nyo. Wala, nabuksan niya ng isa tas binalik. Ano masasabi mo dyan? Sabi dito, ako nga nung panahon namin kumbaga pinagkukumpara. Wala akong pake. Ang bibilis sumagot! Parang ayaw talaga nila. O, ayan. Bukod ba sa kanila, bilang birthday boy, ayan, tatawagin natin si EP Carlos! Candelaria! Nagsuot ng face mask, pilitin niya. Asan? Asan na? Asan? Nabanggit no. Madaming naghihintay sa'yo. Gusto daw nila marinig yung sagot mo. Ayan. Bunot.
Bunot! May mabubunot pa ba? Meron. Ako ba magbabasa? Ikaw. Pagkatapos kitang buhayin at kainin, wala kang utang na loob. Kumain sa akin. Pakainin! Sorry! Saan yun? Wait lang, ano yan? Pagkatapos kitang buhayin at pakainin, wala kang utang na loob. Ano masabi? Wala lang. Well, minsan no, parang linyahan ng mga magulang. Parang ginagawa nilang insurance yung mga anak nila. So, feeling ko it's kind of toxic din kasi gaya nga ng pinag-uusapan nyo kanina, 'di ba? Marami tayong mga hindi natin utang na loob sa ating mga magulang, pero it's your it's parang responsibility na tululong. Parang kumbaga you'll do it out of your own volition. Di dahil pinipilit ka ng mga magulang mo or ginagawa kang insurance plan ng mga magulang mo. Ikaw as an anak, kung nakita mo naman na it's your responsibility as an anak na tumulong sa iyong mga parents in the future, 'di ba? Hindi ka na dapat pilitin pa kung yun yung So, yan lang. Thank you so much po kay Carlo. Ayun po yung magba-birthday. Okay. Meron pa tayong 3 dito. Ubusin na natin to para sa inyong 3. Okay. Bunot. Ubusin na po natin. Ubusin ang natitirang 3 question and praises. Yeah. Ano to? Ito yung So, kanina pa to nababanggit. Buti pa yung pinsan mo. Di wow. So, yan, parang pinagkukumpara, usually sa mga reunion yan, di ba? Pinagkukumpara yung mga anak-anak. So, kung successful man sila, edi, goods lang. So, I'm proud of you kung ganun man sa mga pinsan natin. So, regardless naman kung ano yung naabot ng bawat isa sa pamilya, no? So, we must be proud rin, no? And ang toxic lang rin, pakinggan nyo, buti pa yung pinsan mo kung naman, yung relation niyo between them is maganda. Tapos, parang from that praises na maririnig mo usually nga sa reunion, parang ang pangit pakinggan, no, na supposedly sana masaya. So, ayun, toxic siya. Tsaka madi-discourage yung mga diba? Kapag sinabihan nyo yun, yung buti pa si parang ba, hindi ba sapat yung yung ginawa nung taong sinasabihan nyo para mag-ganon. Pero bago yan, balikan natin yung nasa labas. Si Chelsea Abelia, bunot! Wala kayong kawala, uubusin namin kayo. Bunot ka, be. Sabi mo pag yan ang sinabi sa'yo. Yes. Mataas lang naman. Parang hindi naman ganyan si Chelsea. Hindi naman ako sip-sip sa professor. Ang sinabi kasi dito is mataas lang naman ang grade niyan kasi sip-sip sa professor. Parang hindi naman ganun si Chelsea. Diba? Tahimik lang talaga siya sa classroom. Last na natin si James. Ayan, James. Ayan na, last na na yan. Ang last. Ang nakalagay dito ay, anak, pag-graduate mo, ikaw na bahala sa mga kapatid mo. Somehow kasi relate ako dito. Kasi mag-graduating student na rin ako. So, somehow, kasi medyo kinakapos kami, ganyan. So, medyo ang hirap lang din pagka-graduate na sobrang toxic lang talaga, lalo sa mga chismosa dyan sa amin. na dapat ikaw nang obligado ka nang mag-provide sa mga kapatid mo. Which is hindi naman talaga dapat. Dahil unang-unang tutulungan kami, and then may trabaho naman kami. So, ayun, shout out dyan sa mga kapatid ko. Thank you po talaga. So, ayun, parang pa rin na. Okay. May tanong dito. Magbasa tayo ng comments. Ay, hindi siya tanong. Pag tinanong ka ng matanda kung kailan ka magpakasal, tanungin mo rin kung kailan sila. Bakla ka! Ang sama ng ugali mo. May nababasa ba kayong mga comments dyan? So, wait lang. May nabasa ako kanina from AP Alex. Nalito ako kay Roland at kay Sir Aaron. Yun! Grabe, magkalapit ang kapugian. Tapos meron pa from Francis Lumayag. Pa-shoutout po from VAJ 2A. Ayan. Shoutout sa inyo mga 2A.
So, wala akong nakikita. Pero yung ano nandito, sabi ni EP Alex uli, parang winit to winit yung ano kanina. Kasi biglang banat. Ang bibilis nila sumagot eh. No, parang may hinahabol silang oras. Gusto nila umalis ka agad. Ayan, ikaw Roland, may nababasa ka ba? So, meron ba? Tingnan natin. So, wala na. So, baka meron kayong mga katanungan din dyan o mga connect na gusto ninyong sagutin natin. Mag-comment lang po kayo sa ating comment section dyan sa ating live and like and follow nyo na rin po. So, yan. Wala na ako nakikitang bagong walang bagong comments. Kayo ba? Wala na rin. Siguro gusto kong tawag doon, isingit yung napanood ko before kay Laika Marivilla about sa episode just ng family, no? Sinasabi nila, kapag meron kayo mga, tawag doon, toxic family or environment sa bahay, kung wala kang capability na umalis, parang find your peace na, kung wala man yung peace doon sa bahay ninyo, find it somewhere else na talagang pinapahalagan ka nila. No? Sabi nga nila, ang tubig, meron kasing doon tawag dito, sinabi siyang isang, halimbawa, kung pag ang isang tubig nakita mo sa restaurant, mahal siya. Pero pag nakita mo yun sa labas sa mga tawag dito, sa mga tindahan ganyan, mas mura. So parang from that example, para masasabi natin, hanapin natin ang lugar kung saan tayo mas papahalagahan pa, no? Parang ganon. So yan, kung toxic sa bahay ninyo, hanap kayo ng ibang lugar or pwedeng tao yan or lugar, 'di ba? Na mas papahalagahan pa kayo ng husto. So kayo ba, meron ba kayong mga takeaways din na gusto nyong i-share from this conversation na nagkaroon tayo? So for me naman din, yung takeaway ko lang talaga ay yung ibang toxic culture talaga ay di talaga ako aware. So meron ding part na meron din akong alam, meron ding hindi. So bilang tao din talaga, iwasan lang din natin maging toxic lalo sa ibang tao. So maging aral din to sa akin kasi di naman talaga ako ganun tao na nagko-compare sa ibang tao, minamanipulate yung ibang tao, sinasayang ibang oras ng ibang tao. At syempre, yung ibang ding traits ng ibang tao rin na lalo na sa mga matatanda na sana, mahinto na lang din and mag-end na rin dun. So, ayan, katulad nga nung sinabi ni James na parang naghihilahan, ayan din usually, hindi naman sa mga matatanda yan, halos lahat yan pati na rin sa atin, di ba? May mga ganyang mindset na yung iba, kapag magaling ka or nakikita niya mas nakakaangat ka, minsan sisiraan ka, minsan kung ano-ano yung sasabihin sa'yo or ipagkakalat, ganun. So, ang pangit din nun, yung tinatawag na crab mentality. Hindi lang yun sa, sa mga matatanda pati rin sa atin halos din sa atin na kapag may inggit, yan, sisiraan, may mga gagawin Yun, ikaw. So ayan, siguro pasok ko rin dito yung tawag dito. Isa sa mga napanood ko rin sa podcast, yung sinasabi nilang set boundaries sa mga tao na nakapaligid sa'yo. No? Na hindi lahat ng sasabihin nila dapat magpa-apekto ka. Diba? Parang kumbaga, you know yourself more than them and protektahan natin yung peace natin whatever what happened nga, diba? Set boundaries not hindi para protektahan ka lang from them but also protect your peace from sa mga taong mapanghusga or merong mga toxic mentality na meron sila. So ayun, nung narinig ko yung salitang boundaries, naalala ko si Carlos Yulo tsaka si Jake Cyrus. Ayun. So may problema sila sa mga sa mga magulang nila na walang boundary. Sige pa kailamera ng mga grabe matatanda na to. So, ayan nga po ang napag-usapan nating sa toxic Filipino culture. So, ayun, may mga masasabi pa ba kayo? Siguro sa akin, parang yun na halos lahat napag-usapan na natin na nagro-root din minsan sa family, sa friends, sa ibang tao. Minsan, kahit anong gawin natin na, yun nga, kahit hindi naman natin pwede sabihin na wag na lang nating isipin, makaka-apekto pa rin. Pero yun sinabi naman ni Roland na parang hindi dapat lahat ng sinasabi sa iyo ng tao ay tatanggapin mo or gagawin mo tong ay magpapa-apekto ka ganon or lahat i-absorb mo. Hindi ka sponge, tao ka. Yes. So ayun. Saka may sinasabi rin sila tawag doon narinig at pinakinggan, 'di ba? So narinig
technically sinasabi nila, narinig mo lang siya pero wag mong i-absorb kung ano yung mga sinasabi nila at pinakinggan na talagang inunawa mo kung ano yung mga mensahe na sinabi nila. So, we can able to determine kung ano yung mga i-absorb nating mga tawag dito messages or tawag dito mga komento ng ibang tao sa atin, no, na hindi tayo makakapag tawag dito hindi makakapekto sa atin. It's also a way rin, no, for us to grow rin, no, in the future din. So meron pa ba kayong gustong sabihin? Grabe, parang nasabi niyo na lahat. Okay, thank you so much po sa inyong lahat sa panonood at thank you so much po sa Malabon TV na pinahiram po tayo ng studio para po sa ating podcast. At syempre, thank you din po sa mga CIC interns na nandyan po behind cam. Kaso parang hindi po ata makikita. Sige, itatry natin yan. Pakita nyo nga po yung mga behind cam dyan. Yes, diba? Ayun! Ayun! Nagawa ng paraan. Thank you so much po sa mga CIC intern. And also, thank you so much din sa mga MTV interns. Kasi kahit nandito tayo, mabait sila sa atin. Hindi natin sila masyadong So, ayun, thank you so much sa pasensya. Thank you so much kala Sir Aaron, sa mga ate natin dyan na nakita nila kanina. Game na game rin talaga sila, no? So, ayan. Ano na next, Roland? So ayan, napag-usapan na natin lahat ng mga toxic Filipino culture. So yun yung mga topics, no, na usually na may encounter natin, and of course, no, wag naman sana kapag na-encounter ninyo at very least alam ninyo kung paano nyo na ito matitake, no, na hindi kayo magpapa-apekto, yan ganyan. So para naman sa mga matatanda, in especially sa mga matatanda, no, para sa mga tao, no, na lang, mga tao na merong toxic mentality or mga toxic na tawag dito na mga nagagawa, whether sinasadya or hindi, di ba? It's a way na rin para malaman ninyo kung paano ninyo mas mabago pa, or rather mas ma-open kayo na meron talaga mga ganung pagkakataon rin sa ating buhay na may encounter natin yan. So with that, meron ba kayong mga advice na gusto ninyong sabihin, no, para sa ating mga kakonek na nakatutok pa rin sa mga oras na to? So mga kakonek, yung advice ko lang din is unang-una, wag kayong mapapapekto. Pangalawa, maging aware din kayo sa mga nakakasalamuha nyo sa paligid nyo. Pangatlo, hanapin nyo yung environment na sigurado kayo na mawala yung toxic na environment na naranasan nyo. Pang-apat, syempre, maghanap kayo ng mga kaibigan nyo and mga kagrupo nyo sa school or sa family nyo na siguro makaka-help sa inyo to grow and to improve. And pang-lima, syempre, ay mag-strengthen din kayo sa sarili nyo kasi ikaw lang din talaga yung sasalo ng lahat. Ikaw rin yung mag-grow din. And yun nga po. So ayun, dahil nga nasabi nyo na humanap tayo ng ibang kaibigan, maghanap tayo ng space na kung saan tayo mas okay. Pero ito ang masasabi ko, yung tips ko, sana kayong mga kayo mismo ang tumigil sa mga katoksikan nyo para hindi na kami maghanap ng space na papahalagahan kami o Bayan, parang pinapahirapan nyo pa kami. Wag na lang kayong maging toxic. Ayun po. Para cut na. So, ayan, di ba nasabi naman na nila lahat? So, make sure din na kilala mo yung sarili mo. And ayun nga, nasabi ko nga kanina, tao ka, hindi ka sponge. So, wag mong i-absorb lahat ng sinasabi nila. And piliin mo lang yung mga magaganda na sinasabi nila. Kasi, yun lang naman yung kailangan mo. And yung tingin mo sa sarili mo, yun yung mas mahalaga kaysa sa mga sinasabi nila. Paano si SpongeBob? Si SpongeBob din naman tao yun eh. So, ayun lang. So, closing naman tayo. Siguro ihabol ko na lang to. Since marami naman na kayong naging advice, siguro na lang ako suggest ng libro na nabasa ko rin before na pwedeng makatulong, no, sa kanila. Ang title nito, How to Deal with Difficult People by Bo Sanchez. Ito ay binigay ng pinsan ko, and I'm not a fan of reading, pero nung nabasa ko to, parang mas naging engaging rin siya sa akin, at the same time marami rin ako natutunan from that. So by having said that, thank you very much dun sa nagbigay ng pinsan ko, Jake Ivan. So yan. With that, meron pa ba kayong gustong sabihin? Parang si James, meron pa ba, James? Wala na. So, ayun, masasabi ko lang sobrang sipag ni Roland magbasa ng libro. Tsaka makinig ng podcast. Sobrang dami niyang naipasok na quotes and ang dami niyang knowledge, no? Wisdom na na-share. So, ayun, closing na.
Ayan. Thank you so much po! Thank you! Thank you so much. Thank So, you po. ulitin. Thank See you you po. next episode. Okay.